Isa po mapagpalang oras muli ang amin pong ipinapaabot sa lahat po na nakikinig, sumusubaybay dyan po sa inyong mga telebisyon. Welcome po muli kayo sa programang Back to the Scriptures. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Joel D. Abonales Jr. At ito po naman ang inyong kapatid, Brother Ronald Obidos, na sa inyo'y bumabati. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos. Tatalakayin po natin sa mga oras na ito ang may kinalaman po sa paniniwala ng ating mga early pioneers tungkol sa doktrina po ng Trinity, kung ano po ang kanilang pananaw tungkol po dito. Subalit bago po tayo pumalaot, ay inaanyayahan ko po kayong lahat sa isa pong panalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay tumatawag sa inyo pong pangalan. Kami po ay nagpapakumbaba upang hilingin ang inyo pong mga revelasyon sa amin sa oras na ito. Gayon din sa mga tagapakinig namin na maunawaan nila ang inyo pong kalooban at ang inyo pong nais ipaabot sa kanila na may kinalaman po sa pag-aaral tungkol sa Trinity. Pagpalain niyo po kami sa oras na ito. Samahan po kami ng banal na Espiritu. Salamat po sa pakikinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Totoo po ng atin pong church sa Seventh-day Adventist ay ang mga early pioneers ay meron po silang paniniwala or mga konsepto tungkol sa Trinity. Na ito po ang ipinaglalaban ng karamihan sa mga kaibigan natin, mga kapatid na nasa iglesia, na dapat daw bumalik tayo sa paniniwala na hindi totoo ang Trinity sapagkat ito ang paniniwala ng ating early pioneers. Alamin po natin kung meron po bang nag-progress sa paniniwala ng ating church tungkol sa Trinity o dapat ba tayong mag-hold doon sa mga pananaw ng ating mga early pioneers tungkol sa Trinity? Pag-usapan natin, kapatid na Ronald, may katotohanan din ba na ang ating talagang mga early pioneers ay ano ba ang paniniwala nila tungkol sa Trinity? Totoo po na nabanggit nga ni kapatid na Joel na talagang hindi sila naniniwala sa Trinity at yan ay na-express din na sa mga writings, sa mga articles na kanilang isinusulat, kagaya sila James White, sila Joseph Bates. At ito ay babasahin natin kung ano yung kanilang stand na tungkol dyan sa bagay na yan. Halimbawa, si Joseph Bates, sa kanyang biography, sa page 205, sabi niya, "Respecting the Trinity, I concluded that it was impossible for me to believe that the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, was also the Almighty God, the Father, one and the same being." Ito'y sinulat niya noong 1827. At siya ay gustong iakay ng kanyang mga magulang doon sa kanilang congregational church, ng kanyang mga parents. Pero hindi siya pumayag kasi Trinitarian yung mga parents niya. Sabi niya, kung gusto niyo na ako'y umanib sa inyong church, ay ipaliwanag niyo muna yung Trinity. Kasi ang Trinity ay paniniwala na yung Diyos Ama ay siya na rin yung Diyos Ama, Anak, at sila ay isang persona. So para po ako'y makumbinsi, kailangan tatay, ipaliwanag nyo na ikaw at ang ako ay pareho. Ganun ang kanyang understanding sa Trinity. Kaya nire-reject niya ito. Kumbaga parang ang lumalabas dito, identical yung ama at ang anak. Kaya hindi niya pinaniniwalaan ng Trinity kasi galing nga siya sa Christian Connection. Ang paniniwala ng mga ito, gayon din ng mga Free Will Baptist, yung panahon na yun, influence sila ng enlightenment, rationality, yung tungkol sa mga ganong paniniwala. Malaking yung pantheism, panentheism, naapektuhan sila. Kaya kaya nga hindi siya umanib sa kanyang mga parents kasi nga sa ganung paniniwala niya na hindi matanggap ni Joseph Bates na magkaiba ang persona ng ama at anak. Meron pa bang ibang mga pioneers na may mga paninindigan sila na against sila sa Trinity? Yes, for example, si Roswell F. Cottrell, na magaling nating theologians, during the time, ay siya talagang he rejected the doctrine of the Trinity, that there is one God, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya since maraming version ng Trinity during his time. Kaya sabi niya ni Cottrell ay all of them orthodox, I suppose, as long as they nominally assent to the doctrine. So, ibig sabihin, during the time, nagkakaisa sila sa pag-reject sa Trinity, pero wala pa silang pagkakaisa kung paano explain ang pagka-Diyos. Kasi iba-iba ang kanilang pananaw, lalo na sa explanation ng relationship between the God the Father and God the Son. So, ang pinofocus ng mga kaibigan at mga kapatid natin na mga
anti-Trinitarian at yung mga semi-Arians ay nagkakaisa sila na i-reject ang Trinity. Pero yung to explain kung ano talaga ang doktrina, wala silang unity pa ron. Tsaka tandaan din po natin, mga kapatid at mga kaibigan, during this time, alam po natin na medyo fresh pa yung tinatawag nating great disappointment. Ang focus nila yung nagre-recover pa lang sila doon sa nangyaring disappointment about the second coming na hindi nga dumating. Kaya hindi natin maaasahan na magtutuon sila ng pansin na pag-aralan ng doktrina tungkol sa pagka-Diyos. No? At isa pang example na makikita natin, yung Trinitarianism na kanilang understanding ay ibang-iba. Sinasabi nila na kaya sila hindi naniniwala sa Trinity, kasi nga, walang mababasa na yung Diyos Ama at ang Diyos Anak ay siya na rin. No? At dito natin makikita na kung tutuusin, hindi naman talaga yung doctrine of the Trinity ang kanilang tinututulan. Ang tinututulan nila, Brother Joel, ay yung tinatawag nating oneness theology, na kung saan ay itinuturo nito na yung Ama, siya na rin ang Anak at siya na rin ang Espiritu Santo. Sa Old Testament, ang Diyos ay ang Ama. Sa New Testament, ang Diyos ay si Kristo. At sa panahon daw natin, ang Diyos naman daw ay Holy Spirit. At ito ang nire-reject ng mga early Seventh-day Adventist pioneers. Hindi yung concept na mayroong Diyos na nasa tatlong persona. Kaya ibig sabihin, Brother Ronald, yung paniniwala pala ng mga early pioneers, hindi yung Trinity na paniniwala natin ngayon. Yes. Kumbaga, nabanggit mo yun yung sa modalism, monarchianism, yung kanilang isipan na ito daw ay Trinity, pero hindi naman pala. Hindi. In fact, meron pang isang bumabangon na pagtutol sa Trinity during our early pioneer days, si Pastor Loughborough noong 1861. Nire-reject din niya yung Trinity. In fact, sabi nga niya, if the Father, Son, and Holy Ghost are each God, it would be three gods. Ito naman, iba naman yung concept niya kung bakit niya nire-reject yung Trinity. Yung una natin mga nabasa, nire-reject ang Trinity, sabi ni Joseph Bates, kasi hindi pwedeng yung Ama, siya na rin yung Anak. This time, si Loughborough, sabi naman niya, hindi naman pwede na ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay Diyos pare-pareho. Dahil magiging tatlo ang Diyos. Ang tinututunan naman niya ay tritheism. Ang tritheism ay paniniwala na mayroong tatlong Diyos. So, masasabi natin, si Loughborough at si Joseph Bates, nagkakaisa sa pagtutol sa Trinity. Pero sa explanation tungkol sa kung ano ang kanilang understanding sa Trinity, magkaiba sila. Kay Joseph Bates, oneness, itong kay Loughborough ay tritheism. Oo. Kaya, ito siguro ay, ito hindi masyado nabibigyan pansin ng mga kaibigan natin at mga kapatid na semi-Arians. Alam lang nila tumututon ang mga early pioneers Adventists. Pero hindi nila alam, mali at iba-iba ang kanilang understanding tungkol sa relationship between the Father, Son, and Holy Spirit. Di sila nagkakaisa. Ang magiging punto lang dito, Brother Ronald, kung tama kaya yung early pioneers natin tungkol sa pananalo nila sa Trinity, dapat ba nating sundin yon o nagkamali kaya ang Seventh-day Adventist Church ngayon sa pananaw natin tungkol sa Trinity? Ganun lang yun kasi dalawang tanong lang. Yun yung ikino-contest ng mga kaibigan natin na dapat bumalik tayo sa paniniwala ng ating early pioneers that the Trinity is unbiblical. Yan na yun yung paniniwala ng church natin, parang iniisip nila na apostatize na yung church. Oh, yes. Na yung paniniwala na dapat sana ito ay inalis natin at parang inaltered natin yung paniniwala ng ating early pioneers tungkol sa Trinity. Pero hindi porke ang mga early pioneers ay tumututon sa doctrine ng Trinity na merong isang Diyos at tatlong persona, bukod pa sa kanilang pagkakabahagi sa kanilang konsepto na iba naman, ay hindi talaga sila nagkakaisa-isa rin nun sa konsepto ng pagka-Diyos. No? For example, sabi po dito ni Daniel T. Bourdieu noong 1890, no? Sabi niya, although we claim to be believers in and worshippers of only one God, nagkakaisa sila dun only one God, I have thought that there are as many gods among us as there are conceptions of the deity. So bagaman kiniklaim ng mga mananampalataya ng mga early pioneers na sumasamba lamang sila sa isang Diyos, pero
nakikita at naoobserbahan din niya na there are as many gods among us as there are conceptions of the deity. So, wag natin titingnan lang yung pagkakaisila na hindi naniniwala sa Trinity. Dapat para maging balance yung ating pag-aaral, tingnan din natin kung saan naman sila hindi nagkakaisa. Itong sinabi ni Bordeaux ay nagpapatunay na maging sila hindi nagkakaisa tungkol sa konsepto ng Diyos. Kaya kung sasabihin ng mga semi-Arians, ng mga Adventists, na bumalik na tayo sa paniniwala ng early pioneers, para na niyang sinabi, magbalik ulit tayo sa confusions na hindi magkakaisa kung alin ang Diyos. No? Kaya dito ay makikita natin na hindi talaga sila tumutulad sa mga paniwala ng early pioneers. Tsaka kung babalik tayo doon, Brother Ronald, kaninong konsepto yung pipiliin natin? Kay R.F. Cottrell ba? Kay Daniel Bordeaux ba? O kay Joseph Bates? Kasi magkakaiba sila eh. Kaya it will create confusion nga kung babalik tayo doon. Ngayon sa history natin, hindi lingid sa atin na mayroong development yan eh. Kaya nga pinag-aaralan natin mga minamahal yung doctrinal development ng Trinity. Kasi sa history natin, hindi may iwasan na habang lumilipas ang panahon, nag-iiba yung tao, nagkakaroon tayo ng progression or mga progressive sa atin pong paniniwala na may mga, sa bawat panahon, may mga nangyayari kung paano nag-am up ang present Seventh-day Adventist Church ngayon sa ganitong paniniwala natin tungkol sa Trinity. At ang maganda nito, ibang-iba yung ugali ng mga early pioneers. Sila, kahit na sila ay hindi naniniwala sa Trinity, hindi nila sinasara ang kanilang paniniwala o yung statement of belief na ito na lang, hindi tayo dapat maging Trinitarians. Bagkus dumating ang pagkakataon sa kasaysayan na later on, inadapt at tinanggap ito ng ating mga pioneers. Samantalang itong mga nagkakalat ng maling doktrina na bumalik sa pioneers, gustong bumalik dun sa iniwanan na ng mga pioneers. So sa tingin nyo, susunod ba tayo sa mga taong ito? Eh kung tutusin si R.F. Cottrell, di ba? Si R.F. Cottrell, kino-quote ito ng mga anti-Trinitarians, no? Para ipamukha sa mga Seventh-day Adventists na ito yung stand ng pioneer against sa Trinity. Pero sabi ng history, ayon sa review, no? Adventist Review, si R.F. Cottrell ay bagaman hindi siya naniniwala sa Trinity, hindi naman siya vocal. Correct. At hindi siya nagpe-preach against the Trinity. Hindi tulad ng mga nagsasabing sila yung mga historic Adventists na mga semi-Arians, very vocal sila. Hindi pa nga nila napapakinggan yung paliwanag sa Biblia at hindi pa nila napag-aaralan yung kasaysayan. Nagko-komento na kagad sila. Siguro, ang pag-aralan nila, Brother Ronald, yung attitude ng ating mga early pioneers tungkol sa ganito. Kasi kung si R.F. Cottrell nga, kung may paniniwala nga siya gano'n, hindi naman siya yung gano'ng ka-against. Agresibo. Or nagpipreach siya tungkol doon. Sana mga kapatid, ganito din yung maging attitude natin na bagamat against tayo o tutol tayo sa ganitong paniniwala, let's respect kung ano ang kapasyahan ng kabuuan at higit sa lahat, maiwasan natin yung mga mali-maling mga sinasabi, mga masasamang sinasabi kasi hindi yun nakakatulong sa pag-unlad natin, sa paniniwala natin tungkol sa ating Panginoon. Ngayon po, Brother Ronald, pag-usapan natin, ano ba mga iba't ibang mga dahilan kung bakit ganito yung paniniwala or reasons ng ating mga early pioneers tungkol sa Trinity? Bakit ganito yung mga paniniwala nila? Para maintindihan po natin, mga kaibigan, yung tinatawag na progress. Paano later on tinanggap ang Trinity? Para at the same time, masagot na rin natin, Brother Joel, yung naririnig natin mga maling impormasyon, sinasabi nila ang Trinity ay ipinangaral at ipinasok sa Seventh-day Adventist Church right after na mamatay si Ellen G. White noong 1915. So, since ito ay mabigat na paratang, ay maganda talagang magre-resort tayo sa history. Kung ano talaga ang sinabi ng pioneers at kung ano talaga nangyari. Para pag napakinggan po ninyo sa aming presentation ngayon, yung katotohanan, ay aware na po kayo. At huwag nyo na pong tatanggapin, entertain nyo yung mga ganong mga maling mga paratang sa ating church. Alam po nyo, Brother Joel, sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist, meron po tayong ipresent ditong 5 period of time. 5 period of time or 5 periods ng development, paano ho na ipasok ang Seventh-day, ang aral. At hindi naman na ipasok, kundi paano na unawaan unti-unti ng ating mga pioneers at naging Trinitarian tayo, mga Seventh-day Adventists. Ano ho? Meron ditong 5 periods, isa-isahin natin. Number 1, meron pong period na tinatawag tayong anti-Trinitarian dominance. Ito po ay 1846 to 1888. Ano?
At yun yung first period, 1846-1888, ito yung anti-Trinitarian dominance. Talagang dyan sa period na yan, 1846 to 1888, ay talagang Against. lahat ng mga columns at articles sa ating mga publications, talagang makikita mo in-express yung kanilang pagtutong sa Trinity. And then, nung dumating yung tinatawag na second period, yung dissatisfaction with anti-Trinitarianism, ito naman po ay noong 1888 hanggang 1898. No? 1888 to 1898. Ito yung hindi na satisfied yung mga theologians natin na labanan ang Trinity. Kasi nga po, unti-unti lumiliwanag sa kanila ang scriptures at through the Holy Spirit nagwo-work sa kanila, nauunawaan nila yung relasyon ng Father, Son, and Holy Spirit na ang anak ay hindi siya subordinate, no? Hindi siya mas mababang Diyos. Number 3, paradigm shift. Ito na, since 1898 po hanggang 1915, nung time na si Ellen White ay mamatay. And then, number 4, decline of anti-Trinitarianism. Ito naman po yung period na 1915 hanggang 1946. And lastly, yung Trinitarian dominance, kung saan ay talagang majority ng Seventh-day Adventists ay naniniwala na sa doctrine ng Trinity, 1946 up to the present time, hanggang sa ating panahon. So, itong research na ito ay pinagtulong-tulungan nila Erwin Gain, di ba? At Russell Holt, na ating mga Bible scholars, mga historians, at sila Merlin Burt, na ganon din yung mga history kung paano naipasok ito sa ating church. Kaya ito ay isang pinag-aralan talaga maigi, Brother Joel. Hindi ito inimbento o tsamba at talagang sinuri yung mga document during that period. Ito yung iisa-isahin natin ngayon. Kaya dun sa binanggit mo kanina yung anti-Trinitarian dominance noong 1846 to 1888 na kung saan dito prominente yung paniniwala nila tungkol sa doktrina ng Trinity na tinututulan nila. Siguro maganda paliwanag natin sa mga ginigilaw natin mga taga-subaybay. Ano ba yung mga rason bakit dominance yung anti-Trinity nung panahon nila? Ano ba yung mga pangyayari noon na tinututulan nila? Bakit hindi nila matanggap yung Trinity? Okay, ito po ay gusto natin din sabihin bago natin tuloy. Nung time na yon, 1846 to 1888, hindi naman lahat ng mga Adventist pastors doon ay anti-Trinitarian. Correct. No, hindi lahat anti-Trinitarian. In fact, meron tayong babanggitin dito si Ambrose C. Spicer. No? Siya po yung father nitong si William Ambrose Spicer na naging atin pong General Conference President. No? Now, itong si Ambrose Spicer, siya po ay dating Seventh-day Baptist minister. Ang mga Seventh-day Baptist ay mga Trinitarians. Kaya nung siya ay na-convict siya doon sa doctrine ng Sabbath, nag-member siya sa Seventh-day Adventist, hindi niya iniwan yung tinatawag na Trinitarian belief. Nanatili siyang Trinitarian. At dahil doon, ay sa kanyang pangangaral, napansin niya, pag siya'y nangangaral ng Trinity, maraming tumututun sa kanya. Kaya dumating yung time na itinigil niya yung pagtuturo, pangangaral. Tama nga yung Brother Ronald, no? Kasi yung idea tungkol doon ay sinuportahan ito at inalala ito ng anak ni Ambrose Spicer na si William Spicer nung kausap niya si Arthur White Spalding. Doon sa research na ginawa ni Merlin Burt, ito yung kanyang sinabi. Grew so offended at the anti-Trinitarian atmosphere in Battle Creek that he ceased preaching. Dahil hindi niya kinaya yung tension tungkol sa anti-Trinitarian na dominance nung time na ito. Kaya ang sabi niya, tinigil niya na yung pagpipreach tungkol sa Trinity dahil sa ganitong paniniwala ng mga anti-Trinitarians. Sunod natin, Brother Ronald, bakit kaya? Ano kaya ang dahilan nila or yung argument na ginagamit ng mga early pioneers natin why they didn't believe doon sa tinatawag natin na doktrina na Trinity ngayon? Actually, kung ating isa-summarize, merong 6. Meron silang 6 na reasons kung bakit nire-reject nila ang Trinity. Unang-unang reason nila is dahil wala daw makikitang biblical evidence na ang Diyos ay 3 persona. Okay, number 1 yan. Pero sa loob ng mahabang panahon na ating pagdilingkod sa ating mga giliw na taga-subaybay, napatunayan naman natin may 3 persona. May 3 persona at bawat personang ito ay Diyos at kapantay, hindi sila mababa sa isa't isa. Ang pangalawa nilang reason ay sinasabi nila, kaya nire-reject ang Trinity. Kasi ang Trinity daw ay paniniwala na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisa. Na
alam naman natin na agree tayo ron na ang Diyos Ama at Diyos Anak hindi isang persona, magkahiwalay na persona. So sa bagay na yan ay nagkakaisa tayo doon sa mga ating mga pioneers. At yung pangatlo, kung bakit nire-reject ng ating mga pioneer ang Trinity, kasi ang akala naman ng ilan na mga pioneers natin, ang Trinity ay paniniwala na may tatlong Diyos. Binasa na nga natin kanina kay Pastor Lafboro, no? At ang pang-apat ay pagka naniwala daw kasi tayo sa Trinity, ang pang-apat nilang dahilan ay dinidiminish or minamaliit natin yung value ng atonement. Kasi nga naman, para sabihin natin na si Kristo ay tunay na Diyos, kapantay ng kanyang Ama, fully God at eternal God, hindi nga naman pwedeng mamatay yun. So lumalabas, ang nagtubos lang sa atin ay tao, hindi mismo ang Diyos. Kaya dahil sa bagay na yun, nire-reject nila ang Trinity. Number 5, sinasabi nila na ang banal na kasulatan ay pinapakilala si Jesus Christ bilang anak ng Diyos, ang pasimula sa nilikha ng Diyos. Sa Created Revelation. being. Oh, created being. So, paano daw magiging tunay na Diyos si Kristo, kapantay ng Ama, kung siya ay nilikha? At nakita naman natin sa mga talata ng Biblia, maging sa sulat ni Ellen White, na hindi siya created being, kundi ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang existence, ang personality niya ay underived and unborrowed at original. No? Self-existing one, ang sabi nga ni Ellen White. At yung pang-anim, sinasabi nila na hindi pwedeng maging Diyos ang Holy Spirit kasi may mga statement sa Bible na parang nagpapakita na hindi siya Diyos o persona dahil naibubuhos siya, na ipambabautismo at minsan ay nagpapakita sa apoy. No? Kaya dahil sa mga anim na dahilang ito, sinasabi nila na hindi dapat tanggapin ang Trinity. Pero it is in a negative form. No? Ang pinagkakaisahan ng ating mga pioneer, yung pag-reject sa Trinity. At ibang point naman yung kung ano ang kanilang pananaw. Nagkaka-conflict din sila. Ang isa pa dito, gusto ko idagdag, Brother Ronald, ang tinututulan din nila, dahil daw yung salitang Trinity hindi masusumpungan sa banal na kasulatan. Una-una, Isa yan. ayaw nila, kaya iniisip nila, galing daw ito sa turo ng mga paganismo, kung kani-kaninong turo, inadapt daw nila, kaya hindi na daw dapat tanggapin sa ating iglesia sangayon sa ating mga early pioneers. Pero kung titingnan natin sa liwanag ng banal na kasulatan, doon sa 6 na reasons na binanggit mo, wala ni isa man doon ang reject sa talagang correct. statement at original statement ng Trinity. No? Una, hindi natin tinuturo na yung Ama, siya na rin yung anak. No? Naniniwala tayo ibang persona, ang Ama at anak. Pangalawa ay atin po namang pinapaniwalaan yung Trinity, hindi naman tatlong Diyos. Kundi ang Trinity ay isang Diyos. Tsaka isa pa dito, sinabi na nga natin sa mga nakalipas na episodes natin yung word na Trinity for convenience's sake, Yes, for para convenience. ituro yung tatlong persona. May mga ibang mga terminology naman tayo na ginagamit sa ating doktrina na wala naman din sa Bible. Ano kaya yung mga bagay na yung, Brother Ronald? Kagaya ng salitang incarnation, yung pagkakatawan tao ng Diyos. Ginagamit natin yan as a convenient way to explain na ang Diyos ay nagkatawan tao. Ginagamit natin yung word na millennium. Pero sa Bible, ang nakalagay, 1,000 years. Ginagamit natin ang millennium kasi yan ay mas madaling sabihin kaysa yung 1,000 years. Kaya matapos po ito, kitang-kita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na dumating talaga sa point na very dominant yung anti-Trinitarians doon sa ating mga early pioneers. Pero of course, hindi naman din talaga na natili yun. Merong tinatawag na second part na binabanggit mo kanina, yung tinatawag na dissatisfaction, yung pag-uumpisa ng dissatisfaction sa anti-Trinitarianism noong 1888 to 1898. Ano ba nangyari doon, Brother Ronald? Dito sa second period na ating pag-uusapan, kasi nga yung unang period, 1846-1888, talagang majority ng mga writings, mga pioneers, leaders ng Seventh-day Adventist Church ay mga anti-Trinitarian, pero hindi lahat ay anti-Trinitarian. Meron din mga Trinitarians. Yes, correct. At merong magkakaiba silang explanation kung ano ang Trinity. Kaya malabo. No? Yung period na yun, na sabihin natin na kailangan balikan natin yun. No? Tsaka unang-una, yung 1846 to 1888, marami tayong mga teachings na hindi pa na pinaniniwalaan ngayon na hindi naman pinaniniwalaan ng mga early pioneers. Alam natin na noon before 1863 ang mga Seventh-day Adventists ay kumakain pa rin ng pork. Kumakain sila ng mga karumal-dumal. So kung babalikan natin ang mga pioneers, so dapat palang kumain tayo ng pork din. At isa pa, yung kanilang tinatawag na bukod sa pagbabawal ng
pagkain ng pork, yung Sunday keeper. Sunday keeper din po ang ating mga pioneers. So, ibig mo sabihin, kaya tayong ay babalik sa ganong sistema. Hanggat hindi natin nakikita po ang tinatawag na pagbubuhos ng Diyos ng liwanag sa kanyang bayan ay unti-unti, at later on progressive, at later on iniwan nila yon, ay talagang mamamali po tayo sa ating konsepto. At ako, at maging siguro ikaw, kapatid na Joel, hindi ka papayag na babalik sa ganong confused situation ng ating mga early pioneers. Ngayon nga, nako-confuse na sila sa ganitong ipinipresent natin na aral tungkol sa Trinity. Ay pare-pareho naman tayo ng iniisip tungkol dito, pero nung time ng pioneers pala natin, iba-iba pala sila ng konsepto tungkol sa Trinity. Kaya ito ngayon tayo, yung tinatawag na beginning of dissatisfaction with anti-Trinitarianism since 1888 hanggang 1898. Ano po ang ibig sabihin ng beginning of dissatisfaction? Ibig sabihin, dumating yung point in time na ang mga pioneers natin, bagaman nire-reject ang Trinity, ay unti-unti sa kanilang pag-aaral ng Biblia, ay na-realize nila na parang mali yung kanilang pag-reject. Naliliwanagan sila. Maaaring nabasa na nila yung mga tinatawag nating mga confessions of faith, statement of belief about Trinity. Maaaring ang ilan sa kanila ay naka-research na sa tinatawag nating Athanasian Creed, na doon ay definitely ay dinidescribe in detail kung ano ang Trinity. Ang Trinity pala ay hindi ang Ama at ang Anak ay iisa na persona, kundi magkahiwalay na persona. Kaya siguro, unti-unti nagkaroon silang dissatisfaction. At unti-unti itong lumiwanag. Halimbawa, ano ang pinaka-tinatawag nating crucial moment? Parang turning point. Turning point ng time na ito. Ang turning point po ay 1888. Alam natin, kapatid na Joel, noong 1888 ay nagkaroon po ng General Conference kung saan pinag-usapan doon yung pinaka-highlight at pinaka-tampok na topic doon, yung Christ our righteousness. At yung mga kabataang mga preachers, ng mga pastors during the time na nanguna sa conference na ito ay walang iba kundi si A.T. Jones at si E.V. Waggoner. No? Sila ay mga gifted ministers ng gospel during that time. At kanilang in-emphasize yung tinatawag na righteousness by faith. Okay? So dahil sa bagay na ito, ginamit ng Holy Spirit yung event na yon para ma-realize ng ating mga pioneers na hindi pwede na maging tagapagligtas at manunubos si Jesucristo sa kalagayang nilalang o sa kalagayang created lang siya or ipinanganak lang at hindi eternal. No? O siya ay nagsimula lang. Dahil sabi nga po rito ni E.J. Waggoner, no? Sa kanyang pong aklat, sabi niya rito, setting forth Christ's rightful position of equality with the Father in order that His power to redeem may be the better appreciated. So para daw ma-appreciate natin yung pantubos ni Kristo, siguro mas maganda na ituon natin ang ating pag-aaral at pansin sa kahalagahan na kailangan si Kristo ay equal with the Father. Ibig sabihin, kung ang Father ay eternal, dapat eternal din yung anak. Otherwise, hindi natin ma-appreciate itong tinatawag na redemption. Dito nga kasi nila nakita yung kahalagahan ng yung righteousness ni Christ doon sa 1888 na General Conference na yun. Kasi nabanggit mo nga kanina, isa sa mga dahilan bakit hindi sila niniwala. Kasi yung kinukote nila sa banal na kasulatan na created being lang si Kristo. Pero itong time na to, ay lumiliwanag sa kanila na nagkaroon nga siya ng pananaw tungkol sa kadyusan ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, sinundan niya pa yung pananalita niya. Meron din siyang binabanggit that the divine unity of the Father and the Son, by nature of the very substance of God, and having life in Himself, He is properly called Jehovah, the self-existent one. So dito maliwanag, Brother Ronald, bagamat hindi pa siya ganun ka-Trinitarian. Hindi naman siya Trinitarian at the time. Pero dumadating sa kanya yung konsepto na hindi pa pwedeng maging tagapagtubo si Kristo. Kung itutuloy din natin, kapatid na Joel, ganito pa ang pagkakasabi niya. The fact that Christ is part of the Godhead, possessing all the attributes of divinity, being the equal of the Father in all respects, as Creator and Lawgiver, is the only force there is in the atonement. Christ died that He might bring us to God. Etong maganda. But if He lacked one iota of being equal to God, He could not bring us to Him.
Yun. So ito'y naging turning point. Nung kanilang naunawaan yung relationship between the nature ni Jesus as Savior of the world, Savior of the sinner, in order to redeem these sinners, hindi niya magagawa ito kung siya isa lamang created being. Kailangan daw, sabi niya, taglay ni Kristo na ang sa kanyang pagka-Diyos ang buong kapuspusan, attributes of divinity. Kaya dito na nag-umpisa, Brother Ronald, yung tungkol sa medyo maliwanag na mga kapahayagan nila tungkol sa Trinity. Actually, noong 1892, merong inilabas na isang pamphlet sa Pacific Press na sinulat ito ni Samuel T. Spear. Yeah. Nang sabi niya dito, it's not the system of tritheism or the doctrine of three gods, but it is the doctrine of one God subsisting and acting in three persons, with the qualification that the term person is not, when used in this relation, to be understood in any sense that would make it inconsistent with the unity of the Godhead. So dito maliwanag na yung dating paniniwala lang, yung period ng 1846 na merong tatlong Diyos, hindi pareho ang yung persona ng anak at anak. Dito, sama mo, nagiging maliwanag na, iniiba na nila dito sa pamphlet na inilabas nila sa Pacific Press ni by Samuel T. Spear, na nakita niya na iba talaga yung dapat na paniniwala natin tungkol sa kadyusan. Oo, kaya nga masasabi natin na turning point talaga. Yun nangyari nung Minneapolis, nung 1888 General Conference, na na-emphasize yung righteousness by faith, paano nag-redeem si Jesus at yung kanyang pagiging equal with the Father. Kaya ako'y naniniwala, during that time, nag-isip-isip itong ating mga pastors, mga leaders, at ito'y nag-reflect din doon sa sinabi ni Bourdieu noong 1890. Di ba? So ito'y mga 3 years after 1888. Sabi niya, although we claim to be believers in and worshippers of only one God, I have thought that there are as many gods among us as there are conceptions of deity. Lalong dumami sa kanilang concept ng deity. Lalong dumami. So, ibig sabihin, marami nang nabubuksan ng isip at tumatanggap dito. In fact, yung binanggit mo si Samuel Spears, itong 1892, alam natin, buhay pa si Ellen White nito. Buhay pa si Ellen White kasi namatay po, mga kaibigan, ang si Ellen White noong 1915. At itong 1892, nag-publish ang Pacific Press, no? Publishing ng pamphlet. Ang pamphlet ay nasa tinatawag nating Bible Study Series number 91, na ang pamagat ay The Bible Doctrine of the Trinity. Ang sumulat mo ay si Samuel T. Spear. Hindi siya Seventh-day Adventist. Itong article na ito ni Samuel Spear, kapatid na Joel, ito'y na-publish sa isang pahayagan during the time. At since ang mga Adventists ay nag-a-adjust na at gusto nang pag-aralan ang Trinity, since ito'y nasa newspaper, ipinablish nila ito ng Pacific Press. Kumuha sila ng right kay Samuel Spear para i-publish ito sa ating pamphlet na ginagamit for Bible study noong 1892. At pinamagatan nga itong The Bible Doctrine of the Trinity, kung saan ay ipiniliwanag, mga kaibigan, ni Samuel Spears na ito'y pinablish ng Seventh-day Adventist na ang Trinity ay is not a system of tritheism or doctrine of three gods, but is the doctrine of one God subsisting and acting in three persons. Kaya kung ito ay naghanap noong 1892 at ginagamit na itong pang Bible Study Series 91, no, sa doctrine natin for Bible study, ang pamagat pa naman nito ay The Bible Doctrine of the Trinity. So, ibig sabihin, since wala tayong mabasang reaction or rebuke galing sa early pioneers, lalo na galing kay Ellen White, ibig sabihin, tinatanggap niya ito. Na itong Trinity ay term na katanggap-tanggap kasi nawala na yung kanilang misunderstanding sa doctrine ng Trinity. Naunawaan pa nila na si Kristo ay hindi maaaring maging nilalang lang, kundi dapat siya maging equal ng Ama. Kaya itong unti-unting development na ito ang talagang nakatulong para ang mga Seventh-day Adventists
kahit buhay pa si Ellen White, remember, it was 1892, ay tinanggap na yung term na Trinity. No? Kaya yung mga semi-Arians na mga Adventist, nalulungkot ako, kapatid na Joel, tuwing mababasa ko pag nagko-comment sila sa Facebook, at kanilang napaka-sincere naman nila at nire-reject tayo na tayo ng Babylon because we use the term Trinity, wala naman daw ito sa Bible at hindi naman daw ginamit ni Ellen White. Pero sinasabi nilang mali na tayo. So, kung yung argumento nilang yun, kung nabasa lang sana nila itong history ni Samuel Spears, no? Siguro sasabihin din nila, mali pa rin itong mga early pioneers natin. Remember, it was pioneering period. So kung tayo babalik sa pioneer, of course yung babalikan natin hindi yung umpisang-umpisa noong 1846. Ang babalikan natin yung tinatawag na kung saan nag-mature ang kanilang understanding and knowledge about the Godhead. So 1892 pa lang tinanggap na nila yung terminong Trinity. Buhay pa si Ellen White. Walang rejection, walang rebuke coming from our prophet. Ang magiging problema lang na nakikita ko dito, Brother Ronald, kung talagang hindi rin naman sila willing tanggapin itong mga statements na to at yung shifting ng pangyayari sa history. Kasi magiging malaking kaguluhan lamang ito sa kanila pag mananatili sila sa ganung view. May pahayag naman tayo na binanggit mo kanina na talagang may hanggang sa nag-publish na, kinopya pa nila sa iba. Wala naman tayong nabasa ng mga writings na may sumalungat doon kay Samuel T. Spears. Pero siguro kung yung mga anti-Trinitarians na ito ay nandun during 1892, sasalungat sila dito. Malamang siguro. Kasi hindi na sila open Close na yung mind nila Close na yung mind nila. Ginawa nilang creed yung anti-Trinitarian belief ng mga pioneers. So, dito makikita natin yung pagkakaiba ng attitude ng mga early pioneers sa attitude ng mga anti-Trinitarians, magkaiba. So, hindi talaga sila bumabalik sa early pioneers. Dapat kung talagang gusto nilang bumalik sa early pioneers, kunin nila yung attitude ng mga pioneers na open-minded at willing mag-change kung nakita nilang sila may kakulangan pa sa understanding. Tsaka una-una, binanggit din naman natin sa mga previous discussion po namin, mga minamahal yung tinatawag ni Ellen White na hindi niya ito tinutuling naman na old landmark, di ba? Oo, hindi yun. Kaya yung progressive light na tinutukoy dito ay yung handa nilang tanggapin kung ano yung cherished view nila ito ay hindi sila pwedeng manatili doon basta merong bagong liwanag na pupunta sa kanila. Kaya nakita ko, Brother Ronald, na tinanggap din nila itong ipinablish ng 1892 kasi yun nga, liwanag ito dapat ganun din ang espiritu ng mga mga nangangaral ngayon ng mga anti-semi-Arians, no? Kaya nakita po ninyo, mga minamahal, na from 1888 to 1892, may mga pagbabago din sa statements ng ating mga minamahal na mga early pioneers na nagkakaroon ng liwanag tungkol sa katauhan ng ating Panginoong Yesus na dati ay noong 1846, ang pananaw nila, it's just a created being lang si Christ. Pero dito nakita sa ating pag-aaral na lumiliwanag na unti-unti. Dako tayo dun sa pangatlo, yung tinatawag natin na paradigm shift, Brother Ronald. Noong ito naman ay 1898 to 1915. Ano naman ang nangyari dito sa panahong ito noong meron din bang pagbabago pa na nakita ang ating mga early pioneers? Ito yung pinakamagandang tagpo, no, yung tinatawag natin paradigm shift, yung talagang totally pagbabago. Though hindi ito guarantee na talagang before 1898 ay tinanggap ng mga marami pa rin mga anti-Trinitarians doon. Kagaya si Uriah Smith, na ating magaling na theologian, sumulat ng Daniel and Revelation. No? Hanggang sa time na yun, talagang kinamatay niya na siya ay from Arianism, dati siyang Arianist, naniniwala siyang si Jesus ay created, hanggang sa nag-shift siya into semi-Arianism. Hindi na niya tinanggap na created si Kristo, kundi siya po'y iniluwal ng Ama from eternity. At yun ang nag-reflect yun dun sa kanyang aklat na Daniel, Thoughts from Daniel and Revelation, dun sa commentary niya sa Revelation 3:14. Okay? Pero itong paradigm shift, dito na papasok yung ministry ni Ellen G. White. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, mga kaibigan? Napakalaking factor na ginamit ng Holy Spirit yung kanyang aklat na isinulat na Desire of Ages. Alam natin na siya ay napunta ng Australia for 10 years at ginamit ng Panginoon, binigyan siya ng information. At through the Desire of Ages, noong 1898, ay nagbigay siya ng mga statement doon sa book na ito na nagpapahiwatig na talagang iba na ang pananaw ng mga Adventists during this time. Mas mataas na ang turing nila kay Kristo kumpara noon. Particularly ito si Ellen White. Ito nga ang irony nito kasi ginagamit ng mga semi-Arians at mga anti-Trinitarians si Ellen White. Pero hindi nila alam si Ellen White ay merong malaking nagawa para
ibalik ang Seventh-day Adventist sa tunay na katuruan ng Trinity. For example, dun sa Design of Ages, dun sa pasimula, sa first paragraph ng libro, meron siyang ginamit na sentence, no? Sa chapter 1, ang sabi ni Mrs. White sa page 19, "From the days of eternity, the Lord Jesus Christ was one with the Father." So ano yung sabi niya? Mula sa panahon ng walang hanggan, si Kristo ay kapantay ng Ama. Siya'y isa sa kanyang Ama. Pagka sinabing isa, one with the Father, ay talagang alam natin na hindi ito pwedeng i-compare sa relasyon na ang anak ay create lang. Kasi hindi siya magiging isa ng Ama kung siya ay dati hindi pa nag-exist. No? At ito, she was talking about the eternity. Meron pa siyang sinasabi rito. Sabi rito sa page 530 naman, Design of Ages. Sabi po rito, "In Christ is life, original, unborrowed, and underived." So, sa pandinig, sa mga unang nakabasa nito, ako'y naniniwala, Brother Joel, na first time nilang marinig ito sa publication, lalong-lalo na sa kinikilala nating propesisang si Ellen White. Para i-describe mo si Kristo na isa siya sa Ama from the days of eternity, hindi siya nilikha, at yung sinabi pa niya, "In Christ is life, original, unborrowed, underived." Na ibig sabihin nito, ang buhay ni Kristo original. Hindi galing sa Ama, or hindi derived, or hindi hiniram sa Ama. Ito'y hindi tulad ng pananaw ng mga unang Adventist noon, kung saan doon tayo gustong ibalik nitong mga semi-Arians. No? Pero kung marirealize lamang po ninyo ang kabutihan ng Diyos dito sa mga pioneers natin, yung blessing na unti-unting nagliliwanag sa kanila ang pagkakilala sa tunay na Diyos. At babalik tayo dun sa dati. Ibig sabihin, we are rejecting the blessing of God for these people. Diba? Kaya makikita din po natin dito sa aklat ni Ellen White na Desire of Ages, kumbaga, malakas ang impact nito kasi yung mga reasons nila bakit hindi sila naniniwala sa Trinity, parang unti-unti nang nabubuwag nito mga statements ni Ellen White. Dati, ang created being si Christ. Dito, ang sabi ni Ellen White, yung meron siyang buhay sa kanyang sarili. Meron pa nga siyang binabanggit, Brother Ronald, doon din sa same book, page 785, "The Savior came forth from the grave by the life that was in Himself." Edi yung kanilang paniniwala, yung reasons ng mga early pioneers natin na created being siya, na hindi, yung tinatawag pang isang reason nila, yung it diminishes yung value ng atonement. Bakit pag mawawalang bisa yung atonement, kung mamamatay si Kristo, ibig sabihin, yung Diyos ay hindi pwedeng mamatay kung siya yung tinuturing na Diyos. Ito, tinukoy ni Ellen White na meron siyang buhay sa kanyang sarili. At sa ganitong punto, Brother Ronald, nung sinulat na nga ito ni Ellen White, malaki ang medyo parang yung ganitong aral ay parang na-shock yung mga iglesia. Parang nagulat sila, may ganito na palang pananaw na parang nakakapag-read. Parang inisip tuloy ng iba, parang inaltered lang ni Ellen. Tingin nila kung talagang tunay niya na sinulat. Dito ba sa historical period na ito, tunay nga ba na si Ellen White ang nagsulat nito? Kasi nagdududa yung iba kung talagang sinulat niya ba to, kung gawa-gawa niya lang ba ito. Ano bang nangyari dito? Sabi na, dinoktor. Ano? Pero alam po ninyo, kasi matindi ang impact nitong sabihin ng Ellen White na sa libingan ay binuhay niya sa kanyang sarili. Ito yung nireject ni Ellen White, hindi lang yung mga anti-Trinitarians, kundi pati yung mga Orthodox Trinitarians. Like for example, yung sa kinagis na nating pananampalataya, they believe in the eternal generation. Na si Kristo siya po ay iniluluwal ng Ama sa walang hanggan. Pagka iniluluwal ng Ama, so hindi pa rin underived yung buhay niya. At hinihiram lang din. So ito yung nireject niya ngayon. Ang maganda nito, itong si M.L. Andreasen, yung kilala nating theologian. Nung siya estudyante pa that time, he was 18 years old. Nung nabasa niya itong mga statement ni Ellen White, namangha siya. Sabi niya, teka, parang kakaiba itong itinuturo ni Ellen White. Baka naman ito ay may ibang sumulat, ginamit lang yung pangalan ni Ellen White. Siguro maganda ay akin tingnan. So ang ginawa niya, nung 1902, buhay pa si Ellen White nito, pumunta siya mismo, sinadya niyang puntahan yung bahay ni Ellen White. So in-entertain naman siya ni Ellen White. Sabi ni Andreasen, ito pong mga statement na sinabi nyo, totoo ba ito? Ito ba talaga, mayroon ba kayong handwritten manuscript na original,
na sinulat nyo itong mga terms na ito ang ginamit nyo. Alam mo, ang sabi sa kanya ni Mrs. White, pinakita sa kanya yung mga manuscripts niya. O ito, tingnan mo. Yan mismo yung aking sinulat. Ng kamay niya mismo. Ng kamay ko mismo. Hindi dinoktor yan. Kaya ang sabi ni Andreasen doon sa kanyang aklat na The Spirit of Prophecy, sa page 20, I was sure Sister White had never written In Christ is Life, original, unborrowed, underived. But now, I found it in her own handwriting, just as it had been published. It was so with other statement. As I check up, I found that they were Sister White's own expressions. Yan. So, ibig sabihin, siya mismo napatunayan niya na hindi dinoktor to. Si Mrs. White mismo naniniwala at ito'y sinulat niya sa Desire of Ages na si Kristo ay walang hanggan at siya Diyos. Kaya nakita po ninyo, mga minamahal, pinatunayan ito ni M.L. Andreasen sa ayon sa binanggit, tunay na siya mismo ang sumulat. Kaya kung inaakala ng ilan sa mga semi-Arians natin, mga kapatid, na ito ay dinoktor na, ito ay binago na ng mga Seventh-day Adventists para sumang-ayon sa kanilang paniniwala sa Trinity, ay wala pong katotohanan yon. Kasi mismo sulat ni Ellen White na nagsasabi na yung buhay ni Kristo, yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay sa kanya yon, unborrowed yon, underived, hindi kagaya ng paniniwala ng mga ating early pioneers, Brother Ronald. At isa pa na nakakagulat sa mga statement na binitiwan ni Ellen White dun sa Desire of Ages, nung i-describe niya yung Holy Spirit. Dito sa page 669 at 671 ng Desire of Ages, sinasabi niya, ginagamitan niya yung Holy Spirit ng tinatawag nating personal pronoun na masculine na He. He, kung saan nire-refer niya ang Holy Spirit. At itong matindi sa page din na iyon, the Spirit, sabi ni Sister White, the Spirit was to be given as a regenerating agent. And without this, the sacrifice of Christ would have been of no avail. Sin could be resisted and overcome only to the mighty agency of the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Page 61. Ano sabi ni Mrs. White? Nung i-describe naman niya yung Holy Spirit, ginamit niya yung term na ang gumagamit lang ay walang iba kundi ang mga Trinitarians. Trinitarian statement to that the Holy Spirit is the third person of the Godhead. So, ito'y nakakagulat. Kaya, alam nyo, kung si Andreasen, nagduda siya nun sa statement ni Ellen White. Ngayon, yung mga semi-Arians nagdududa, sabi niya, dinoktor din natin yung statement na ito sa kanyang sulat, The Desire of Ages. At ito nga po ay pinuntahan at pinag-aralan. Nabanggit natin last time si Tim Poirier na sumulat siya ng Evidence of Ellen G. White's Handwriting. What did the manuscript says? At yun nga, doon sa book na yun, sa article na yun, pwede niyong hanapin niyo sa whiteestate.org website. At makikita niyo doon, naka-photocopy yung mismong handwritten manuscript ni Ellen White kung saan ilang beses niyang ginamit sa original manuscript, third person of the Godhead. Para hindi tayo magduda na si Mrs. White ay lubusan ng naliwanagan tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng Trinity. At isa pa sa kamangha-mangha dito, Brother Ronald, isang editor ng kilala din na ating mga aklat o mga inililimbag yung Review and Herald. Yan. Noong 1913, may sinulat dito si F.M. Wilcox. 1913 yan, buhay pa si Mrs. White. Ibig sabihin, ito, very particular itong sinabi niya na sinulat niya, ang sabi dito, ay Seventh-day Adventists believe in the Divine Trinity. This Trinity consists of the Eternal Father, the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Kaya kung susuriin ito ng mga semi-Arians, Brother Ronald, makikita nila na hindi ito tinutulan ng panahon ni Ellen kasi buhay pa si Ellen White nito Nung yung mga sinulat ni Ellen White, nagiging maliwanag na ebidensya ito para makita ng mga early pioneers kung ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Trinity na maliwanag na yung eternal deity ni Kristo, yung pagkagamit ni Ellen White na nung personal pronoun na He, na ikinapit niya sa banal na Espiritu, and which is biblical. Na ito yung nakita, maging nung editor na si F.M. Wilcox, na ang Trinity ay biblical, na dapat sundin ng ating mga pioneers noon. At ito yung summary of Adventist belief. Ako mismo nagpunta doon sa ating document, no, Adventist documents na archives, Adventist archives, no. Talagang tinignan ko tong edition na ito ng Review and Herald. Baka kasi hindi totoo. At nung ito i-printin ko, talagang itong Review and Herald na publication ng Seventh-day Adventist noon, officially, no? Official organ,
ang nakalagay talaga doon, itong statement ni Wilcox na number one, statement, the Divine Trinity. So bukod pa doon kay Samuel Spears noong 1892, 1913, ginagamit na ng mga Adventist yung term na Trinity. Buhay pa si Mrs. White, hindi nire-reject, wala tayong mababasa na rejection or refutation or rebuke ni Mrs. White. Ibig sabihin, tinanggap ito, buhay pa si Mrs. White. Hindi yung patay na siya. Kaya yung kasinungalingan na kumakalat sa internet, na semi-Arians, na ang Trinity pumasok lang nung patay na si Ellen White, hindi ho totoo. Batay sa mga ebidensya ang ating pinakita. Kasi buhay pa siya, may mga statements na about sa Trinity. Meron nga ako nabasa, sinabi nila na ayaw ni Ellen White ng word na Trinity, na tinututulan niya yan. Pero wala namang record na tinutulan niya. Ito, Review and Herald to, 1913, and then yung kay Samuel Spear. Wala namang may nagtutol doon sa mga lathala na yun. Kaya dapat mag-provide po kayo ng materials na nagsasabi na nirefute ni Ellen White itong mga isinulat nung kapanahunan yung contemporaries niya. Siguro, Brother Rona, dito sa ika-4 na bahagi na binanggit mo kanina, yung development ng ating Trinity doctrine, dito, meron bang dumating sa time na decline of anti-Trinitarianism 1915 after mamatay ni Ellen White hanggang 1946, ano ba nangyari sa period na ito? Ayan, so ibig sabihin, yung mga anti-Trinitarians talagang wala na, nag-decline na kasi andyan na yung liwanag eh. So all they have to do is to adapt to the light that they receive through the Word of God. So ang ginawa ng mga Adventists during this time ay, pero mayroon pa rin debate naman na nangyayari among Adventists na mayroon pa rin mga anti-Trinitarians dito. Pero ang maganda nito, kapatid na Joel, noong time na ito kasi, itong 1915, very crucial moment to. Hindi lang sa Adventist, kundi pati sa mga Protestant. Ito yung time na nagkaroon ng tinatawag na enlightenment. Pumasok yung mga rationalism, kung saan tinuturo nila, yung iba, marami nang hindi naniniwala sa Bible, may mga scholars pa. Sabi nila, yung mga kwento about Adam and Eve, hindi totoo yan. So, pumasok yung rationalism, lalo't yung book ni Darwin, na Origin of Species, na nagde-declare about evolution, ay lumaganap na rin. Kaya naging impluensya ito at naging kalaban ng Kristyanismo. Kinakalaban ng Biblia, lumabas yung mga kumakalaban kay Jesus, naniniwala sa Diyos and everything. So, alam mo, ang Adventist Church ay, ayon sa kasaysayan, sila ay nakibahagi kasi ang mga talagang contenders dyan, yung mga evolutionist, mga rationalist, mga atheist, tapos ang kalaban nila yung mga tinatawag ngayon na fundamentalist, mga Protestant. So tayo mga Adventist, pumanig tayo doon sa mga fundamentalist na tinatawag para sagutin at i-refute yung mga lumalaganap na tinatawag natin secularism. No? Kaya po, dahil dyan, lalong tumibay yung doktrina ng Trinity kasi we have to prove the Trinity with these people. Kaya kung ating titignan noong 1930s, doon sa ating African Division, no? Sila ay pinag-uusig ng gobyerno doon sa kanilang panahon at sa kanilang lugar. So, kasi hindi kilala ang Seventh-day Adventist. Kaya yung ating mga leaders during that time ay nag-request sa General Conference na sila ay magkaroon ng statement kung ano bang paniwala ng Adventist. Para sa ganon ay maging katanggap-tanggap sila doon sa mga nagtatanong, lalo na sa mga government. So, noong 1930 ay napagkasunduan na sila ay magkaroon ng tinatawag na 22-point statement na pinablish doon sa SDA Yearbook noong 1931. Na kung saan ay sinasabi doon yung second point, no, ng doctrine. Number 2 is Godhead or Trinity. And then, that Jesus Christ is very God. So, talagang lumilinaw lalo. No? Bagaman hindi ito pinagbotohan pa, it is not yet final. Ito'y statement lang na hinihiling ng African Division. Na dito makikita mo na overall, ang pasya ng mga leaders natin, doon pa lang, ay Trinitarian na. Kasi ang mga semi-Arian, sinasabi nila, 1931, naging official na daw na Trinity na tinatanggap, which hindi pa rin totoo. Kasi nga, before 1931, ay tinatanggap na even the term Trinity. Buhay pa si Mrs. White. Kaya yung ganitong statement nila, nakagain ito ng acceptance sa worldwide church eh. Dumating yung 1946, Brother Ronald, dito na talaga nila napagbotohan. Dito po sa nung General Conference session noong 1946, meron ng official voting dito. Ito po yung statement na binabanggit po sa 15th meeting, Review and Herald, June 40, 1946, page 197, binabanggit po ito. No revision of this statement of fundamental beliefs, as it now appears in the church manual,
shall be made at any time except at a general conference session. Ayun. So dito napagbotohan na, Brother Ronald, kasi nakapagkuha na ng acceptance sa lahat ng mga brothers and sisters Yes. natin noon. Sabihin, ganito na kaluwag na tinanggap kung ano talaga ang paniniwala ng ating church sa Trinity. So sa huling bahagi, dito tayo sa binabanggit mo kanina, yung tinatawag na yung dito, nung inaccept noong 1946, Yes. yung Trinity, so dito na nakapagin ng dominance. Kung noon, anti-Trinitarianism, 1846 to 1888. Ngayon, dito na dominant na yung Trinity dito noong 1946 hanggang sa present. So ano ba masasabi natin dito sa course ng mga panahon na ito? Paano ba naka-gain palalo ng acceptance sa ating church ang doktrina natin about Trinity? Meron tayong isang kilalang scholar, historian, si Leroy Edwin Froome. Meron siyang sinulat na aklat, The Coming of the Comforter, kung saan dito isinaad niya yung doctrine ng Trinity, na ito ay naging katanggap-tanggap sa worldwide church during his time, at yung kanyang movement of destiny, yung history ng Adventist, at dinefend din yun, kinuwento din yun, at kanya isinulat kung paano na-develop ang Trinitarianism sa loob ng Seventh-day Adventist Church. Kaya nga nung mga 1957, naging katanggap-tanggap ang Seventh-day Adventist, maging sa karamihan, majority ng evangelical church at mga Protestant. Kasi during that time, itong si Walter Martin na siyang author ng Kingdom of the Cult, di ba? Siya ay nakipag-conference sa ating mga scholars during that time. 1957 siguro. Yeah, it was 1957 at doon nila naliwanagan for the first time kasi dapat susulat pa sila ng libro na panlaban sa Adventist na kabilang tayo sa kulto. Pero after the 2 years ng conference ay na-realize nila ang Adventist, after nilang pag-aralan ng ating doktrina, ang Adventist pala ay hindi kulto. Pero kung tayo hindi Trinitarian noon, ay hindi tayo maipapabilang na Christian, kundi hanggang ngayon kulto pa rin tayo. Yan po ay isang blessing sa Seventh-day Adventist Church. At noong 1980 na, no, sa General Conference sa session sa Dallas, Texas, yung 27th fundamental belief, doon na inaffirm yung Trinity, no, na kung saan ito pinagbotohan noong 1946. Kaya ito ngayon ay yung 28 fundamental belief natin, hindi pa rin nababago at nare-revise yung statement natin regarding the teachings or Godhead or the Trinity. Kaya nga karamihan sa mga Bible scholars natin ngayon, no, kinikilala nating mga manunulat, dito na sila nagkaroon ng maraming reflections, maraming mga sinusulat tungkol sa Godhead, tungkol sa paniniwala natin sa Trinity, kasi naaprubahan na ito at ito na talaga ang paniniwala natin worldwide. Amen. Kaya maliwanag po mga minamahal na kaibigan, nung tinrace natin sa history, totoo po na naniwalang ilan sa mga pioneers natin, pero kaiba ang kanilang pananaw sa Trinity tungkol po sa pananaw natin ngayon. Kaya mapapansin po ninyo, napakabuti ng Panginoon, Brother Ronald, na ginabayan niya ang ating iglesia patungo sa tamang pananaw kung ano talaga ang kaniyang persona. Amen. Kaya pag meron pong nangaral sa atin na ganito po babalik sa ating early pioneers, wag na po tayong bumalik kasi meron na po tayong statement na nagsasabi at naprubahan na ito talaga yung paniniwala biblically at ng ating mga early pioneers. Kaya masasabi ko, kapatid na Joel, na ang doctrine of Trinity is not a curse Amen. to the church, but rather it's a blessing na ang Panginoon ay sinasamahan tayo mula pa noon hanggang ngayon. Kaya ito'y maituturing kong blessing sa church kasi ang Panginoon is with us. Hindi niya tayo pinababayaan na hindi natin siya makilala. Mas lalong napalapit tayo sa Kanya. Kaya purihin po ang Panginoon dahil po sa Kanya na-develop po ang ganitong paniniwala tungkol sa Trinity at nakilala po ng Seventh-day Adventist Church worldwide ang Kanyang kalooban hanggang sa Kanya pong pagdating. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay po sa amin at sa amin pong pagtatapos. Pangungunahan tayo ni Brother Ronald sa isa pong panalangin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti po ninyo. Hindi nyo po iniiwanan at pinababayaan ang inyong bayan. Salamat po at hanggang ngayon ang inyong bayan, ang Seventh-day Adventist Church, ay bukas pa po sa liwanag na inyong ipapahayag sa amin. Panginoon, ayaw namin na mabulag ng dyablo. Ayaw namin mapabilang sa kanyang kaharian. Kaya Lord, samahan kami, patuloy na ipakita at ipahayag sa amin ang inyong blessings at sa lahat ng mga taong matatawag pa sa iglesyang ito. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa susunod po na episode, pag-aaralan po natin ang may kinalaman po sa the Ellen White role in the Trinity debate. Salamat po, pagpalain tayo ng ating pong